Ayun, sakto. Wala namang nangyari. Meron tayong pastor sa Dakila, yung pastor ng Dakila, nandun siya. Aksidente. Patay. Ay dinala sa ospital, sa Sacred Heart. Sabi ng doktor, cause ng death. Ano nakalagay? Hindi naman vehicle accident. COVID. Wala na kayong mabayaran. Yan ang reality. Kaya dumami talaga kung tayo sa COVID. Daming natakot. Dami talaga. Ngayon, yan yung huling araw. Magyayari uli yan. Gusto ko lang sabihin sa inyo, may warning na sa atin si Lord. Kanina, matinding kahirapan. So ngayon, paano natin malalaman yung mga testing? Lahat ng takot, pauwiin. Amen? Darating yung panahon, yung takot sa pananagutan, takot na ma-identify na Christian, hindi naman talaga totoong Christian. Yan, maiiwan talaga yan. Amen? 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 Seryoso po ba kayo? Kaya sabi ko sa inyo, magpakaseryoso tayo. Yan. After several tests, lumabas hindi lahat totoo Christian, hindi lahat genuine. Sumali lang, nag-join lang sa kanila. Hindi ko mo nagka-cry-cry, tunay. Pag di marunong sumunod, hindi tutunay yun. Pag hindi marunong sumunod, sabi mo sa katabi yung sikuhin mo, marunong ka bang sumunod? Hindi marunong mag-submit sa leaders. Yan. I-evaluate natin. Yun yung kwento ko kanina. Kaya pala, yung dalawa namin kasama na yun, ay kala mo lang Christian. Mukha namang Christian. Mukha namang marunong. May alam sa Bible. Bandang huli, sabi nila, mga misyonary daw sila. Sa mga pagsubok at pag-uusig, ay nagpapatunay na ikaw ay nagpatuloy, isa ka sa nasasabing tunay at may pinatunayan. Nawa, kausapin tayo ni Lord sa pag-aaral nito. Pero lumabas sa bandang huli, yung uminom. Sabi niya, marami pa rin kayo. Pero yung uminom, painumin mo, sabi niya sa bates. At yung painom na pasubso, ang inom, pauwi mo. Aso yun. Ano tawag? Aso. Nandyan yan sa binasa natin. Anong verse yan? Sabi niya sa verse 6, ang sumalok ng tubig, sabi niya, maintindihan mo na, bye. Pagdating nila sa bati, sinabi ni Yahweh, bukod mo ang lahat ng uminom na parang aso. Anong klase daw? Aso. Ang aso pag uminom? Ano ibig sabihin niyang aso dito? Yun, yung espiritu ng aso ay, may espiritu po yung aso eh. Yun. Pinabubukod ni Lord. Alam niyo yung aso? Ang aso, pagka kumakain at tinabihan mo, aangilan ka. Kaya, madaling malaman eh. Sa church, kung sino talaga tunay, pakialaman mo yung boy, yung kanyang love life. Magwawala yun. Sino sa inyo kaya yung itiwala ang inyong love life sa Panginoon? Pakialaman mo yung pinansyal, magwawala yan. Pakialaman mo yung pananamit, magagalit yan. Bakit? Diba? Bato-bato sa langit. Sino na, ilan na sa atin ang nagalit yung pinakialaman ng buhay? Wala na sila. Amen? Pero mahal ko po kayo. At kaya tayo seryoso na pinakikialaman nyo. Kasi pananagutan ko po kayo sa Panginoon. Sample lang ito. Sample. Ina-appreciate ko yung mga damit na uso ngayon. Ano? Yung may mga ganyan-ganyan pa. Yung katulad ng dalawa nito. Parang pag titignan mo sila, parang mga sinauna. No? Oh, pero yan ang uso ngayon. At walang masama. Maganda, di ba? Amen. Amen. Tayo nga kayo dalawa. Oh, kaway-kaway lang yan. Natutuwa ka sa mga suot nila, di ba? Oh. Pero, tingnan nyo, ano kayo sa likod?
Subukan mong tanggalin ito. Tanggalin ito. Tanggalin ito. Di ba? Tatawa si Diyos. Di ba? Tama po ba ako? Tingin mo na kayo. Isang move lang niya, mawawala lahat ng mata niya, may siguradong mapopokus na sa inyo. Alam niyo yung mga tabik niyo? Oo. Lalo naman yung mga kasi usok-usok na naman ngayon yung mga tao, puro palda, na maluluang. Tapos pag nahanginan makakakita ka ng langit. Hello? Di ba? Lalo naman yung nauso ngayon, yung crop top pa tawag yan. Yan. No. Maiksi na, itataas pa ngayon. Hindi na maiksi agad. Minsan na, hindi ako nakatiis eh. Hindi ka pa kinakabagan yan, sabi ko. Nagaling to sa akin. Amen? So, maunawaan ninyo ang inyong pastor kapag nasasabihan natin. Ako mismo, hindi na ako nagpapaligoy-ligoy. Pagka minsan, direct ako sinasabi kaya, Sister, ayusin niyo yung upuan niyo. Yan. Sister, wag naman siyang masaktan. Huwag ka pong nakabiga ka. Nasa harap pa kasi ako. Hindi ako napupuspos. Napupuspos ako ng laban. Diba? Kaya, mga kapatid, nasa huling araw tayo, ayusin natin yung ating buhay sa harapan ng Panginoon. Yan yung mga kalaban natin na hindi natin alam namamayani sa ating lahat, nakapasok sa ating lahat, at pwedeng nakapasok sa ating kalooban. Pag pinakialaman na, pag natingkiyan, mawawala, magagaling, kalaban na si Pastor. Tama yung kasabihan ni Balagtas. Pag-ibig, pag pumasok sa puso ni Numan, ahamakin ang lahat. Maging si Pastor, masunod ka lang. Tama? Kaya sabi ko, Lord, sino talaga ang pupunta sa langit? Sino talaga yung makakasama? Kasi 32,000 ang lahat ng tuwang pinauwi. 20,000, dami! Kaya, 20,000. 10 lang, 22. 10 lang talaga ang hindi duwag. Ngayon, sinubok ulit. Sabi nila, marami pa rin kayo. Baka sabihin nyo, marami kayo, kaya kayo nagwagi. Okay, sabi niya, i-separate pa rin natin yung umiinom ng payuko at yung umiinom na parang aso. Uwi. Ano ibig sabihin nun? Yung hindi marunong sumunod, hindi marunong sumabmit, hindi talaga kaisa. 3 qualification ang gusto ko ibaba. Ano? Ilan? Yan. Pinapipili ni Lord kay Gideon yung kaisa niya sa isip, sa diwa, at pangitain. Piliin ang kaisa sa isip, sa diwa, at pangitain. Yung ikalawa, alamin kung sino ang kasalo sa pangitain. Alamin kung sino lang talaga ang nakasalo, nakasakay sa vision o sa pangitain. Ang panghuli, yung sasabahan ka na walang takot at kahit sa kamatayan. Yun lang ang magtatagumpay. Una, piliin ang kaisa sa isip, sa diwa at pangitain. Ang ikalawa, alamin o i-align ang nakasalo sa talagang pangitain ng church. Alam natin yung pangitain natin, amen? Meron din tayong vision para sa sarili natin at vision. Vision statement, alam natin yan. Pangatlo, yung willing kang sasamahan ka na walang takot at kahit sa kamatayan. Sino yung gustong makakasama ni Pastor hanggang kamatayan? Hindi nga. Ibig sabihin, willing kang mabuto? Mahubara? Hindi naman siguro. No? Yung hindi lang nakakain Di ba? Yung willing kang hindi ka natatakot. Amen? At kahit sa kamatayan. Iyon ang pagtatagumpayin ng Panginoon sa instruction niya sa araw na ito. Maaari, yung business mo, nagpa-fluctuate ngayon, yung trabaho mo, hirap ka ngayon. Pero andyan ka, sinasabi mo, Panginoon, kung saan pupunta,
Ang pakitain nito, dalhin mo po yung panyapak mo. Amen? Sige, tuloy natin ang palakpak. May final instruction. Ito yung final instruction. Nung titikman na sila, 300 lang ang natira. Ilan? 300. Wala sa 32,000, ilan natira? 300. 300. Wala pa sa 1/4. Wala pa sa 1/8. 300 lang. May instruction si Lord. Ganito ang instruction ni Lord. Hawakan mo sa kamay yung banga sa kaliwa at ang kanan ay sulok. Ano yung nasa kaliwa? Oh, I feel the anointing. Ibig sabihin, kaya baka willing ka ng ibobroken ka ni Lord. Handa ka na mapariwara ang buhay mo para sa paglilingkod. Na kahit anong mangyari, I will go. Amen? Amen. Na willing kang magpakorek, willing kang magpabasa. Alam niyo mo, imagine mo, 300 na banga, may hawak lahat. Sabay-sabay babasagin. Ang lakas nun. Nagkaroon ng impact. Pero ang kalaban nila, milyon. At nung sabay-sabay na babasagin ito, nagkagulo sa kalaban, sa kampamento, at nagkahiwa-hiwalay. Sila mismo nagsaksakan ng tagpatayan. Pero may isa pa, yung sulok. Na simbolo ng liwanag ni Kristo. Na kahit madurog ka, mawasak ang lahat ng gawa't panlilindang na kaaway, willing ka pa rin itayo yung liwanag na nanggagaling kay Kristo. Hallelujah! Hallelujah! At meron silang hudyat, password. Ano sila nagtagumpay? Alam niyo yung password? Pagkatapos nilang basagin ng banga, basagin yung kanilang ilawan, merong password. Ano yung password? Sabi niya, sumigaw sila sabay-sabay. At itong sabi ni sa Biblia, sabi ng Diyos kay Gideon, kung ano yung gagawin mo, gagawin din nila. Amen? Are you willing to be blessed? Are you willing to pass through? Dadaan tayo lahat yan. Halos maibsan, halos maubos yung resources mo. Pero naghihintay si Lord sa dulo.